dalawa po ang umaatake ngayon, yung ombudsman tsaka tong actually marami. Pati po si Redon umaatake rin. Tapos si Undersecretary Castro. Lahat po mukhang nag-shift po sila, no? Mukhang nag-shift po sila ng atake na naka-address po kay BP Sara. At ngayon po, nilipat nila yung atake papunta rito kay Libiste, yung mga malalaking tao po ng lipunan. No? Hindi po natin alam kung bakit. Mukhang takot na takot po sila. Mukhang sila po ay kabado, mas kabado po sila. Iniwan nila pansamantala yung atake kay BP Sara para mag-focus lang sila dito sa batang congressman na si Libiste. Mas nakakatakot po ba yung mga ibinubulgar ni Libiste kaysa kay BP Sara? Okay. Bakit po ang focus nyo ngayon, all out kayo na atake, mapa media, mapa congressman, mapa ombudsman, mapa spokes ng palasyo? Bakit tila nakapokus po kay Libiste ang inyong atake? Takot na takot po ba kayo dito sa hawak na Cabral Files? At sabi po ni Libiste, hindi lang po Cabral Files ang hawak niya ngayon. Pag tinuloy-tuloy nyo pa po ang atake, pag tinuloy-tuloy nyo pa po yung atake sa kanya, tumatapang po eh. Siguro nung una nabibigla pa siya. Bakit ganun? Alam nyo po yung mga matatalinong tao, nakaka-adapt yan. Parang chess yan eh. Pag matalino po kalaban nyo, kahit gaano ka kagaling umatake, maa-adapt ng kalaban yan. Mas magaling po. Mas marami po kayong atake kay Libiste. Pinabibilis nyo lang yung paghusay sa politika. Parang ang ginagawa nyo kay Libiste, yung pinahihinog na nyo. No? Yung sa dami ng atake ninyo kay Libiste ngayon, parang minamadali nyo yung hindi na siya nagiging bagito tuloy. O, ganun din yung counterpart niyang isa. May set ng mga umaatake kay Libiste, may set din po ng umaatake kay Kiko Barsaga. May mga set ng congressman, may mga set ng mga bayarang media. Iba yung umaatake kay Barsaga, iba naman yung umaatake rito kay Libiste. Nag-ship po kayo eh. Siguro napunan nila, wala pa tayo munang wag na natin tirahin si BP Sara, lalong tumataas yung untouchable na si BP Sara sa ngayon eh. Saka na natin tirahin yan pagka malapit na o sa eleksyon na. Mukhang hindi na natin kaya yan. Eto muna. Baka maging sakit ng ulo pa natin to balang araw. Nakakatakot po na maging sakit ng ulo nila. Balang araw, pag hinayaan nila to, sumikat to si Libiste, takot po sa mga sikat yung mga yan eh. Okay. Ang nakakatakot rito, maraming pera to. Hindi basta-basta kalaban to, hindi lang po milyonaryo to, bilyonaryo po tong bata na to. At higit sa lahat, batang promil o batang genius ayon kay Remulla. Okay. Ano po yung mga sinabi ni Remulla, no? Ang galing din talaga nitong bilyonaryo. Ito talagang bilyonaryo channel. Diba taga rito yung may agenda? Talagang ito po. Ito bilyonaryo, galing sa bilyonaryo to eh. Sabi ni Boying Remulla, batang genius daw, budol pala. Remulla, tinanggalan ng maskara si Libiste. Gumamit lang daw ng koneksyon to bag the solar franchise flop. Warns of power impact. Okay. Si Remulla po ay guest ng DCRH. Ayan, no?
Kuryente ang problema natin. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na gumawa ng solar. Kalokohan. Niloko lang tayong lahat. Okay, niloko lang daw. Yung Pilipinas, niloko lang daw ng batang genius. Dinidiin ni Remulla na si Libiste po, no? Sa kanyang mga pahayag, dinadawit niya yung mga Duterte. Dinidiin ni Remulla na gumawa lang po ng ng connection kaya nakakuha ng franchise. Wala ka na magagawa. Ipagpalagay na natin. Ipagpalagay na natin. Ano kinalaman ng Duterte diyan? Ano po ang masama kung magkaroon po siya ng franchise tungkol sa solar power? Bakit po only yung banat ninyo kay Libiste? Una, ombudsman kayo. Hindi po ba ang ombudsman napakarami ng kaso? Sabi nyo nung December, bago magpasko, may makukulong. Napakarami na pong kaso na nakasalang sa inyo ng flood control. Umaatake pa kayo kay Libiste. Ang tanong, kinasuhan nyo na ba si Libiste bago nyo inatake? Ang dami pong pwedeng kasuhan sa flood control. Ang dami nyo pong pwedeng atakein. Bakit po may need? No? Yung ombudsman, yung lahat, yung mga congressman, yung tagapagsalita ng palasyo, yung bayarang media, bakit po may need na mag-concentrate kayo para wasakin ito si Libiste? Kung may kasalanan po siya tungkol po sa franchise, demanda po ninyo. Hindi naman po immune si Congressman Libiste sa demanda. Ang tagal nyo nang binabanatan, no? Tanong, may demanda na ba kayo kay Libiste? Ano talaga, nalilito na po kami. Ano talaga yung kasalanang ginawa ni Libiste? Kasi so far, wala po kaming alam na paglabag niya. Meron po bang, binigyan po ba siya ng pera ng pamahalaan? Pag nag-apply ka ba ng prangkisa, pera bibigay sa'yo? Wala naman po siyang nakuwang pera sa pamahalaan. Binigyan nyo lang ng prangkisa para mag-operate ng solar power. Tanong, kung hindi niya na-ooperate yung solar power, hindi siya nakakatugon. So ano po ang gagawin nyo? Sisiraan habang buhay? O tatanggalin yung prangkisa? Hindi po ba ang pinakamagandang aksyon tanggalin yung prangkisa dahil nanghihinayang kayo? Ibigay nyo sa iba? Bakit po only yung atake? Samantalang, sabi nyo nga, 2019 pa siya binigyan ng prangkisa. So palagay nyo nang hindi nyo na nakuha yung kapalpakan niya. 2022. O wag na yung 2019 to 2022. 2022. 2023, 2024, 2025, 2026. 4 na taon. Buhat nang napaupo kayo. Bakit ngayon lang kayo umaangal? Timing lang ba? Dahil niladlad niya yung Cabral files? Kaya nyo ba siya sinasabihan na may kasalanan dahil naglalantad siya ng mga magnanakaw sa gobyerno?
Napaka-obeyus. Obeyus po na obeyus. Huwag nyo sabing walang kinalaman. Yung kasi dialogue nila wala daw kinalaman. Yung ginagawa nila ngayon kay Libiste. Walang kinalaman. Samantalang tuwan-tuwa pa kayo. 2025, may picture pa siya ni BBM na ang laki-laki ng pinapasok na foreign investment. Nakaka-attract siya ng foreign investment na mag-invest sa kanyang kumpanya. Alam niyo po, yung mga foreign investors po, kinakailangan po nila ng partner kasi bawal po sa atin na 100% pag-aari ng dayuhan. Kaya po, yung mga kumpanya po rito sa Pilipinas, nag-a-attract po sila ng mga kapartner nila. Diyan po papasok yung mga foreign investors. Hindi po ba tuwan-tuwa pa kayo noong 2025 dahil nagpasok ng malalaking investor sa kumpanya niya, foreign investor sa kumpanya niya si Libiste? Tapos, nung naglantad po siya ng mga magnanakaw, biglang kaaway na po siya ng bayan ngayon. Intindi rin sinabihan nyo pa na hindi siya genius. Kasi may kakutsaba yan sa taas. Hindi lang naintindihan yung corporate structure niyan Sino kasama niya? Di may mga abogadong kausap yan. May connection sa Duterte government. 2019 yung franchise. 2019 yung franchise. Hindi ba siya nag-exist nung 2022 hanggang 2025? Nag-exist na siya. Sino na presidente ng 2022 hanggang 2025? Si BBM na. Duterte pa rin. Kung may ginawang kasalanan si Libiste, from 2022 to 2025, di ba presidente na si BBM? Kung talagang karimari-marim, ang krimen ni Libiste ay talagang sukdulan. Hindi ba under na tayo ni BBM? Bakit Duterte pa rin ang sinisisi nyo? Hindi ba ombudsman ka? Ano kinaso mo na kay Libiste? Hindi kasi kami maniniwala na parang kung pakikinggan namin yung sinasabi nyo, mga press con ninyo, parang ang pinakamasamang tao na ngayon sa Pilipinas, si Libiste na Ano po ang sinampa ninyong kaso kay Libiste? Kung talagang siya ang pinaka maruming congressman. Kung siya po ay napakasukdulan ng kasalanan, ano po ang ikinaso mo bilang ombudsman? Magtotohanan po tayo. Pinalalabas mo masamang tao si Libiste. Pinudol tayo. Ano na sinampa mong kaso kay Libiste? Di ba yan yung trabaho mo? Sampahan ng kaso o sisiraan nyo lang? Ang dami na naninira Ombudsman, spokesperson ng palasyo. Tanong, ano yung hindi po namin maintindihan kasi. Kami po mga simpleng mamamayan, ang alam naming mga may kasalanan sa bayan, yung mga nagnakaw ng pera ng taong bayan. Tanong, magkano po ang ninakaw ni Libiste?
sa budget natin. Yung bintang nyo po, magkano po ang nakuhang pera ni Libiste mula po sa pondo ng bayan? Zero. Wala. Wala po siyang nakuha kahit isa. In fact, pinakita niya yung mga cheque, di ba? Hindi niya nga kinukuha yung mga cheque niya na pang MOE. Kasi magtotohanan po tayo. Pag sinabi mo pag pinalalabas yung magnanakaw si Libiste, nambubudol, ibig sabihin, nambudol siya, hindi siya genius. So, nakakuha siya ng pera sa atin. Sa kaban ng bayan. Magkano po? Saang budget siya nakakuha ng pera? Kauupo niya pa lang noong 2025. Saan po siya nakapagnakaw? Saang departamento? Saang budget? Anong budget ng departamento? Para malinaw po. Wala siyang ninakaw. Bakit ganun na lang yung paninira natin kung siya po'y walang ninakaw? Hindi siya nakapag-deliver, di ba? Kaya nga siya pinagmumulta. Halo-halo kasi. Ang point ko lang po, hindi nyo pwedeng ikumpara yung krimen na plunder, nagnakaw ng 50 million pataas sa jaywalking. Tamang parehong paglabag yan. Pero ang paglabag na jaywalking, pag mabait yung nakahuli sa'yo, pakakantahin ka lang ng bayang magiliw. Pag matindi ang nakaano sa'yo, baka batukan ka lang. Di mo ba nakita? Wala namang pedestrian lane, bakit ka dyan dumadaan? Ano po ang ninakaw ni Libiste para pagtulungan ninyo? Ang pinakamalaking kasalanan ni Libiste, nag-e-expose siya ng mga magnanakaw. At dahil nag-e-expose siya ng mga magnanakaw, pinagtutulungan siya ng mga congressman, ng ombudsman, pati ng mga taga-Malacanang, si Auntie Claire, kasama ng mga bayarang media. Sagutin nyo muna sa mga tao, kayo po wag po kayong palilin lang. Nambudol ba siya? Magkano ang nabudol sa atin? Magkano ang nanakaw ni Libiste sa kaban ng bayan? Zero. Nada. Wala. Ang dami pong mga flood control project. Ang dami pong mga palpak na mga. Kanina nakita ko. Habang binibidyohan, star ng Noche Buena dun sa may Maharlika Highway to si Vince Dizon, nasa tulay. Habang nasa tulay siya at nagtututuro ng kung ano-ano, may biglang dumaan na tricycle. Lumindol sa tulay. Umuga yung tulay, tricycle yung dumaan. Kasunod yung truck. Alam niyo po, hindi ko po makuha kung ano po yung krimen. Pasensya na po kayo, bago po kami dyan. Kung may krimen kasi, ako, ang alam naming krimen, Ombudsman Boying, ang alam naming krimen, tinangkakan suhulan. May nagtangkang manuhol sa iyo ng 1 billion. Yun po, tingin namin krimen. Pero bakit hindi nyo man lang sabihin yung pangalan? Kung sino yung nanunuhol sa inyo? Bakit hindi nyo kasuhan?
Doon na po tayo eh. Hindi po pwedeng dadakdak lang po kayo sa presscon, kayong magkapatid. Hindi na po pwede yan. 4 na taon na yung presidente. Presscon pa rin. Sa presscon pa rin tayo dadakdak. Kung may nakita po kayong krimen, kahit sino pa po yan, kahit si Libiste yan, kahit si Barsaga yan, sampahan nyo ng kaso. Ombudsman ka, talagang yan yung trabaho mo, sampahan ng kaso yung mga taga-gobyerno lumalabag ng batas. Wala po tayong nakitang nakawan dun sa prangkisa. At best, ang pinaka-worst na mangyayari kay Libiste, tatanggalin nyo yung prangkisa na binigay sa kanya. Yun na po yun. Parang ABS-CBN. Nakita mo, Boying, kasama mo si si Marcoleta, kasama nyo si Congressman Barsaga, yung tatay ni Kiko. Nakita nyo na lumabag sa nauna nilang prangkisa yung ABS-CBN. Kayo ang dahilan, kaya walang prangkisa ngayon yung ABS-CBN. Oh. Kung meron pang krimen yung ABS-CBN, pwede nyo pang sampahan ng kaso. Ganun lang din po yun. Yung pong mga ikinukumpara ninyo, flood control ghost project, ang layo po. Para kayong, parang murder, kinumpara nyo sa jaywalking. Jaywalking, yun nga ang hinahanap natin eh. May trial by publicity, pero ano po ba talaga ang krimen? Tapatin nyo po, hindi po pwedeng akala mo batang genius, yung pala budol. Hindi po pwedeng mga ganong mga ano eh. Kasi may kakutsaba yan. Kaya nakakuha ng franchise. O di, kakutsaba niya pala lahat ng mga kongreso. Kongreso po ang nagbibigay ng franchise. So, kongreso po, buong kongreso, kakutsaba ni Leandro Libiste. Ganun ba? Kayo ba ang nabudol? Yung kongreso ba ang nabudol? Ito pa sabi. Kasama nanay niya sa naglakad niyan. Kunwari arm's length sila. Pero chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee, pwede bang wala? So, ang ginagawa ni Remulla, may kakutsaba yan, yung nanay niya may kasalanan. Hindi po namin kasi nakita yung urgency na banatan nyo ngayon. At saka kung talagang mali yan, 2019 pa siya nabigyan ng prangkisa. So kung 2019 sabihin nyo, Duterte yan, syempre hindi kami makakapalag. Binigay ng panahon ni Duterte yan. Di noong panahon na ni BBM, ang pagkakaalam ko, buhat po nang naupo si BBM bilang Pangulo, DOJ Secretary na kayo, Mr. Ombudsman. Hindi po kayo nawalan ng papel. DOJ kayo, start pa lang, 2022 pa lang. Hindi nyo to nasilip? Nakita nyo lang na may paglabag nung nagsimula na siyang ibulgar yung mga katiwalian sa gobyerno? Parang nagkataon lang, no? Nagkataon lang. Ngayon nyo lang nakita kasi dumadaldal siya ng katiwalian. Parang si Chis lang yan eh. Nakita nyo lang na may illegal na kontribusyon nung hindi na impeach si BP Sara. Sinisisi nyo si Chis dahil hindi siya forthwith. Kaya nakita nyo ngayon, may bigla siya nilabag. Pero iba po yung kay Chis eh. Ako naniniwala may nilabag eh. Biruin mo, contractor, nagbigay sa'yo ng 30 million. Bawal ang magregalo dahil taga-gobyerno po ako eh. Bawal kami tumanggap ng regalo. Pinagbabawal po yan. Lalo na kung may nag-a-apply o kaya may anong tawag dyan?
mayroon silang kontrata sa opisina nyo. Bawal tumanggap ng regalo. Kaya okay ako ron. Eto po. Ano po yung paglabag talaga? Nalilito po kami. Hindi, eto honestly, hindi po kami sanay sa franchise. Pakisabi naman kasi wala po eh. Ang sinasabi nyo, may kakutsaba yan kaya nakakuha ng franchise. May kakutsaba yan. O di, pwede nyo na po sampahan kung may paglabag po dun sa kakutsaba.